Good morning and welcome back to our channel. Again, my name is Professor Excel and today, ipagpapatuloy po natin yung pinag-usapan natin tungkol po dun sa mga custom formatting. Now, last time, napag-usapan natin kung paano gagawin yung ganitong format kung saan lalabas na may dash yung ating numbers. However, sa loob ng Excel, wala kang dash na nakikita. Today naman ay pag-uusapan natin yung pinaka-core ng custom format kung saan pwede natin i-manipulate yung apat na klase ng numbers. Una is yung positive number, pangalawa is yung negative number, pangatlo is yung zero, and pang-apat is yung may text. So first, tignan muna natin kung paano ba iniintindi ni Excel kung ano yung gusto nating i-format. So sa loob ng format natin, number format, makikita natin itong mga types na nandito. And medyo complicated tignan. So, iisa-isahin natin ito ng sa ganun ay malaman natin o maiintindihan natin. Ang custom format ay may apat na bahagi. Una ay kung paano niya i-handle yung positive. Pangalawa ay kung paano niya i-handle yung negative. Pangatlo ay kung paano niya i-handle yung mga zero numbers. And pang-apat, paano niya i-handle yung may text. So, ang apat na to ay may separator na semicolon. Upang mas lalong maintindihan natin ang concept na to, ay gagawa tayo ng example. So, for example, dito, may isang positive, may zero, may negative value, and another positive. So, punta tayo sa custom format, and gagawa tayo ng own natin na custom format. So, for example, gusto natin na kapag may positive value, maglalagay tayo ng PHP sign. So, lagyan natin ng PHP space tapos yung number natin. Na may dalawang zero. Yan. So, nakikita natin sa example, yan, ilabas nyo 123.45 and may PHP dito. So, gusto natin na ganito i-handle ni Excel yung positive. Now, gusto naman natin tignan kung paano natin ipa-handle kay Excel yung negative. Gagawin nyo lang ay maglalagay kayo ng semicolon and sabihin nyo kung ano yung gusto nyo gawin kapag negative. In this example, gusto ko na kapag negative ay magpupula siya. So, lagyan natin ng red. Tapos, gusto ko may PHP pa din. PHP space. Tapos, yung number natin. So, ayan. May dalawa na tayo. So, nilagay na natin dito kung paano i-handle yung positive and paano i-handle yung negative. Ngayon naman, lagyan natin ulit ng semicolon at ipasok natin kung ano yung gusto natin gawin kapag zero. So, ako, gusto ko na kapag zero, ang ilalagay niya ay no value. So, instead na zero yung lalabas, ang lalabas is no value. Nasa pang-apat is kung paano niya i-handle yung text value. So, gusto natin na kapag text value, default lang or kung ano yung gusto mong gawin. So, lagyan mo na ng @ sign for the default. So, again, yung ginawa natin, gusto natin na kapag positive, lagyan niya ng PHP. Kapag negative, magpupula, may PHP pa din. Kapag zero, lagyan niya ng no value, na word. And ang text naman is kung ano lang yung default or kung ano yung nilagay mo, yun lang yung lalabas. Na yung apat na to ay nakaseparate gamit ang semicolon. Ayan. Upang maintindihan ni Excel na ito yung mga gusto nyo gawin sa bawat scenario na pwedeng lumabas. So, once i-okay natin to, ayan, papansin natin na yung positive numbers ay may PHP na.
yung negative numbers ay nagpula, habang yung 0 naman ay nakalagay no value. Now, kahit no value yung nakalagay dyan, 0 pa din po yung nasa loob ng Excel. So, kapag kukunin natin yung sum, delete muna natin yung iba. Kasi ganun ay hindi malito. Yan. So, kapag kukunin natin yung sum ng apat na to, ay hindi po siya magiging error. Makakakuha pa rin tayo ng value. Kasi nga, kahit na no value yung nakalagay dyan, 0 naman talaga yung nasa loob. Subukan natin gumawa ng another example. So, subukan natin i-custom format to. So, again, ang gusto natin makita is yung positive lamang. So, sa positive side, lagyan natin ng PHP space, tapos yung number. Lagyan natin ng semicolon. Now, since gusto natin na kapag negative, hindi makikita, so wala lang tayong ilalagay dito, diretso na tayo sa 0. So again, tignan natin. From positive, may semicolon. Ayun, yung negative natin is wala tayong nilagay. Dumiretso tayo ng another semicolon upang i-manipulate natin yung 0 values. 0 values, gusto natin na wala ding makita or walang mailagay. So, wala tayong ilalagay dito. Ganyan lang. As is lang. Ibig sabihin yung kinostomize natin is kapag positive, may lalabas na ganito. Pag negative, walang lalabas. And kapag 0 naman, wala din lalabas. So, once pipindutin natin to, pansinin niyo yung income natin. Hindi na lumalabas yung mga negatives. Ang lumalabas na lang ay yung positive lahat. Na gusto naman natin ngayon na ang lalabas ay yung positive tsaka yung negative. Yung 0 mananatili. So again, balik tayo sa custom format. And dito, lagyan natin ng value yung negative. So again, gusto natin kapag negative kulay pula. Kaya pwede nyo palitan yung kulay. Pwede nyo baguhin. Pwede nyo gawing blue or anything. Depende sa kung ano yung gusto nyo or ano yung kailangan nyo. Tapos, negative sign. Tapos, number sign or number. So, ayan. Dito sa custom format natin, kung gusto natin, kapag positive, ito yung lalabas. Kapag negative, magpupula siya. And walang PHP na lalabas. Pagkas yung lalabas is yung negative sign. And kapag 0 ay hindi siya lalabas o wala. So, ayan. So, kapag positive, may PHP. Kapag negative, nagpula. And kapag may 0, hindi na siya lalabas. So, mas malinis tignan yung report natin. And mas napapansin o nakikita ng user or yung mga gagamit yung mga gusto nating i-highlight. So, from here, mas malinis tignan kapag kinustom format natin the way na we wanted to show. Again, yung custom format is kung paano lamang po lalabas yung mga data na gusto natin. However, sa loob po ni Excel, hindi po nawawala yung mga data na yon o yung mga numbers na yon. So, I hope may natutunan po tayo ngayon. Please explore more dun sa custom format natin or sa number formats natin. Madami pa po tayong pwedeng i-explore doon. For example, yung dates. Kung paano natin gustong lumabas yung dates. I think pag-uusapan natin in the future kasi madami po tayong pwedeng pag-usapan about number formatting ng mga dates. But for this time, hanggang dito po muna tayo. I hope may natutunan tayo. Again, my name is Professor Excel. Good morning.